Pag naka-on to, naka-solar. Now, pag nag-blackout yung solar mo at nalubat na yung mga battery mo, syempre mag-off. Aakyat yan ngayon. Dito naman siya lilipat sa grid tie mo. Dito sa main power source nyo. Okay, yan. Good morning. So as promised, balik tayo dito sa toolshed. At ito yung pag-uusapan natin ngayong araw. Ito yung sinasabi ko na high power relay. Paano ang paggamit nito at kung paano ang connection nito. At the end of this video, explain ko din, makikita nyo rin kung paano to gumagana. Ang coil niya, 12 volts. Isa natin is for 220 volts. Ang ginagamit ko, meron pa ako nito dyan sa setup natin. Dalawa, yung isa sa baba ng toolshed, yung isa naman dito sa taas. Ngayon, buksan natin to para makita nyo yung loob. Yan, natatanggal lang yan. May tornilyo yan dito. Yan. Tabi muna natin. At ito yung loob niya. So dito makikita nyo, ito yung right, ito yung left. Dito yung connection ng coil. At dito, dahil 12 volts ito, yan, may tumatawag, saglit lang. Okay, balik tayo. So ngayon, 12 volts ito, ang ilalagay natin dito na magpa-power up ng coil is 12 volts also. So dyan, magkakabit tayo dyan ng 12 volts at ang gagamitin nating supply dyan ay itong ating bench power supply. Yan. Merong nakakabit ditong nilagyan ko ng test probe dahil ginagamit ko sa pang test. Tinatakpan ko lang to kasi para maiwasan na di magkadikitan. Kasi pag nagkadikitan to, mag-i-spark yan, puputok yung fuse nito, baka masira pa. So kaya may nilalagyan ko ng takip. So yan, lagay natin siya sa 13 volts. Okay, tama na yan, 13.11. Now dito sa ating coil, ilusin natin muna to. So dito kahit magkabaliktaran yan na negative or positive ay okay lang. At makikita nyo may reaction yan dito. Ito ay magpagagalaw yan. So maglilipat-lipat yan, baba, taas, baba, taas. Okay, ganyan yan, mababa siya, mataas siya. So ang function yan, pag na-activate yung coil dito, balik natin to at baka so yan, pag na-activate yung coil nito ay bababa yan. Now pag na-off mo yung coil, halimbawa nalobat na yung battery mo, ay babalikin sa taas. Now pag nasa taas siya, ibig sabihin ang connection niya ay nandito. Yan, so, kita nyo dito ang connection niya. Pag na-activate naman tong coil, bababa siya dyan. Yan, dito naman yung connection niya. Okay, so dito yung connection natin. Isa dyan, halimbawa lang ha, halimbawa dito yung kinabit yung solar nyo or generator nyo sa bahay, kinabit nyo dyan. So pag na-activate ito, pag bumaba yan, ibig sabihin ang gumagana ay yung generator nyo or yung solar nyo na nakakabit dito. So naka-activate yan, lalabas dito yung power nya papunta doon sa mga supply ng bahay nyo, mga TV, electric fan, or papunta sa panel board nyo. Okay, now pag ganyan, dito naman siya magko-connect at ang nakakabit mo dito ay yung power source nyo or yung grid. So dito yung solar or generator nyo, dito naman yung backup nyo, or dito yung gusto nyo ilagay dito yung sa power source nyo sa grid tie nyo,
At dito nyo naman ilagay yung backup nyo na generator or solar. So maglilipat-lipat lang yan. At ang isang kagandahan nito, walang kurap ito. So hindi mo malalaman ang paglipat niya. Kaya napakagandang gamitin kung may mga computers kayo, tulad dito sa bahay, 4 ang desktop dito, 3 sa baba, 1 dito sa toolshed. Kaya napaka-importanting dapat maingatan natin yung mga sudden blackout or brownout, tapos babalik yung kuryente, nakakasira ng mga appliances yan, aircon, TV, masisira niya, mga refrigerators and other appliances. So yan, kaya ako, 2 ang ginagamit ko nito sa baba, tsaka 1 dito sa toolshed. Now itong 2 ito, spare lang natin to. So ngayon, papakita ko sa inyo, i-wiring natin to. Gawa tayo ng pang wiring nito, gawa tayo ng pang example lang. So gamitin natin uli yung ginamit natin sa electronic timer switch natin. Ito lang gamitin nating bulb para hindi kayo masilaw sa liwanag. Yan, gamitin natin. Then magwa-wiring tayo dito. Sa ngayon, ang gagamitin nating pang wiring dito sa coil, ilalagay natin dito ay ito lang. Kakabit lang natin to dito. So yan, bit natin to dito. Okay, then yung negative naman dito. At pag naikabit natin yan, kung makikita nyo, may reaction na yan dito pa lang, ma-activate na siya. Okay, kita nyo? Yun, bumaba na siya. Ganyan siya kabilis. Isa pa, medyo malabo kasi. Okay, yan. So yung pinapaliwanag ko kanina, halimbawa naka solar ka, solar yung nakakabit dito dyan, pag naka on to, naka solar connection yan. Okay, now pag nag blackout yung solar mo at nalubat na yung mga battery mo, syempre mag-off, aakyat yan ngayon. Dito naman siya lilipat sa grid tie mo, dito sa main power source nyo. O halimbawa bumalik na yung charge ng battery mo, lilipat siya. At kung makikita nyo dito sa power bench natin, ang ginagastos niya ay 2.73 watts lang. Napakababa. Yan, wait. Okay, yan. Yung nagre-reflect 2.73 sa 2.72 watts lang. Napakababa ng consumption niya. Okay, yan, 0. Yan. Di tulad nung unang gamit ko na nandyan sa taas ng screen, may 1 second cut off yan. Kaya kung nagko-computer ka, talagang magsha-shutdown yung computer mo pag nag-brown out. Dito, continuous ka lang dito. Yan. Walang corrupt ito. Seamless ang paglipat niya. So papakita ko yun sa inyo. I-wiring natin. So, yung load dito natin ilalagay. Dapat palaging safety first. So balik muna natin yung camera natin. Okay, so ito na lang yung gamitin nating wire. Lagyan natin ng plug. Alam nyo, napakaganda sa pakiramdam yung na-share natin yung mga experience natin sa iba, para ma-experience nyo rin yung kagandahan sa pakiramdam na may mga nagagawa tayong kapaki-pakinabang. Kaya nag-decide tayo na gawa ng mga video tong mga to para naman makatulong na rin sa inyo. And kung sakali na mga nakatulong to sa inyo, subscribe na rin kayo dyan para naman matulungan natin yung channel na to na lumago pa.
Nandiyan na rin kayo at nanonood. Ika nga, tutulong ka rin lang naman, di lubos-lubusin mo na. So yan, lapit na tayo. Maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe. Dahil malaking bagay yan. Dahil time will come, yung 14 na follower natin dito ay masisiyahan dahil marami na silang kasama. Okay, so ngayon ang presumption natin dito ay ito yung magiging power source natin sa bahay. So dito natin to ilalagay muna, pero hindi muna natin isasaksak yan at naka-open pa yung high power relay natin, baka kuryente tayo. So wiring lang muna natin, din isahan na ang pag-testing natin yan. Okay, ganyan. So kahit testing lang to, dapat mahigpit pa rin yung mga pagtutornilyo natin. Pero wag naman masyado, baka masira yung casing ng relay. Basta tamang higpit lang sa kamay. Pero kung ikakabit nyo na to sa sa panel box nyo or sa power wall nyo, pasiguruhin nyo na yung paghigpit nyo. Dito natin lalagay yung ating output sa solar na galing na sa inverter nyo So for example, imagine nyo na lang, ito yung inverter nyo na halimbawa dun sa iba lang na mga beginner para mas lalong maintindihan. Halimbawa ito yung battery mo at yung battery mo ay nakakonek sa power inverter mo. So yung inverter mo may output papunta sa 220 volts. So dito yon, dito mo yun ikakabit. Okay, kabit natin. Okay, umikot siya, okay lang. Yan. So ngayon ang kulang na lang ay yung load. So lagay natin yung load natin. Ito na lang, at masyadong harsh itong ating electric drill. Ipit lang kasi maliit lang naman yung ilaw. Pero as I have said, pag sa power wall nyo na, hindi pwede ang ganito ano lang to, example lang para malaman nyo lang yung connection. So okay, yan, tanggalin natin to muna para makita nyo yung pag-change ng, makita nyo yung pag-shift nya para hindi tayo tanggal ng tanggal. Yan, so yan, makikita nyo gumagalaw na siya dyan Okay, alitin ko. Yan yung coil nya. So tatakpan natin, takpan na natin kasi ipa-plug in na natin para matesting. Okay, so ayan na, testingin na natin. Ngayon pag tinest natin to, pag sinaksak natin tong power source nya, ay magkakaroon na ng connection to kasi nakakonect na siya dyan. Iilaw na yan ngayon itong ating load pag sinaksak natin to. Yan. So mag-ingat lang kayo at may kuryente na yan dyan. I-recap ko lang, ito yung sa grid tie natin, yung power source natin sa bahay. Then ito yung ating connection sa baba, yung sa solar natin na galing sa inverter nyo. Tapos dito naman nakakabit yung out nya, yung sa mga load nyo na sa bahay, tulad ng mga sa ref nyo, mga outlet nyo. So ito yung example natin na pag nalagyan natin ng supply yung coil nya, ito pag nalagyan natin ng supply yan, lilipat ito ngayon from the grid power line nyo papunta sa generator or solar nyo. So tingnan natin ang paglipat. Yun,
lumipat na siya. Halimbawa, nalobat yung battery mo at nag-off, lipat siya ngayon dito sa power source nyo. At nag-blackout naman, lipat naman yan sa solar. Kung mapapansin nyo, tingnan nyo yung bulb, ay walang kurap yan. Seamless ang paglipat nyan. Hindi magkukurap yan. Tanggalin ko to. So yan. Kita nyo? So ganyan. Oh. Kaya napakagandang gamitin ito. Tsaka ang isa pang advantage nito, hindi masyadong kumakain ng kuryente ito. Tulad ng isang pinakita ko sa inyo dyan sa taas. At tsaka may 1 second na cut off yun. Ito walang cut off ito. Seamless nga ang paglipat. Oh. So ganyan. Now kung may katanungan kayo dito at kung nalilito kayo, huwag kayong dalawang isip na magtanong, mag-message sa akin dyan sa baba para mag-guide ko kayo, para pasiguro tayo hindi kayo ma-aksidente. So yan lang muna sa ngayon. Please na kuha nyo yung pag-wiring nitong ating high power relay na from JQX. 80 amps yan, kaya malakas ito. Coil niya is 12 volts DC. Pero itong isa naman na nandito, ang coil niya is for 220 volts AC. Beginner, kung hindi nyo pa alam yung pagkakaiba ng AC at DC, yung DC po ay direct current at yung namang AC ay alternating current. Ito yung kumbaga sa kuryente or power line nyo, yung 220 volts AC, at yung DC naman ay yung 12 volts na mga ginagamit nating circuit sa 12 volts na batteries. So yun lang, at sana ay may nakuha kayong kahit konting aral dito. At once again, pa-subscribe na lang dyan sa baba kung nagustuhan nyo ang video na to, para ma-notify kayo sa mga iba pang susunod na mga videos natin in the future. Keep safe sa lahat. God bless. Bye.